ganyan ang negosyo? Bakit kaya may mga negosyante, actually classic na negosyante yan, totoo yan, lahat ng negosyante nag-uumpisa dyan. Imposibleng hindi ka mag-uumpisa dyan kasi hindi ka kikita kung hindi ka mag-uumpisa sa pagiging masipag. So ang tanong, akala nila na magiging okay na yung buhay nila kapag magne-negosyante sila, pero hindi pala. At a certain point, maisip nila, bakit ganyan ang negosyo? Ganyan ba talaga ang negosyo? Yan ang tanong. Pero alam mo, kapag nag-umpisa ka nang magtanong na, bakit ganito ang negosyo? Ito ba talaga ang negosyo? Yang question na yan ay ang opening kung bakit ka mapupunta sa next level dahil ikaw ay nagtatanong na. Ang isang negosyante, nag-uumpisa na hindi pa niya alam kung ano yung dapat niyang gawin, hindi niya alam kung papaanong gawin ng tama, kaya siya ay nagta-trial and error. At sa dami ng kanyang trial and error sa kanyang ginagawa, makukuha rin niya yung tamang formula. Yung hindi negosyante, pag nag-try, nag-fail, atras na. Pero yung pusong negosyante, isip negosyante ay, bakit hindi ito nag-work? Eto kaya subukan ko, tapos ito, tapos ito. Congratulations at nag-fail ka. Marami akong nami-meet kung minsan, kung saan-saan na sinabi, negosyante ako dati mamiin, pero nag-fail kasi ako, tapos hindi na ako tumuloy. Bumalik na lang ako sa pagtatrabaho. And sa mga taong ganon, sinasabi ko, naku, congratulations at nag-fail ka. Kasi meron ka nang natutunan. Dahil hindi ka na lang just masipag, naging marunong ka na. Nag-stage 2 ka na. Kung baga sa school, nasa high school ka na. Hindi ka na nandito sa grade school. Kaya ituloy mo, anak. Hindi nag-work itong isang bagay, ano yung magwo-work? Tapos ano yung magwo-work? Ano yung magwo-work? At patuloy na naghahanap ka ng answers. At habang naghahanap ka ng answers, nagiging marunong ka na. And dyan, kung alam lang ninyo na ang pagiging masipag ay foundation lang yan, bakit hindi nagwo-work? Ako nag-trial and error ng trial and error. Ang tagal-tagal ng trial and error namin. More than 10 years, 20 years, trial and error. One business after another. Akala nga namin ay hindi tama tong business na to. Try namin yung isa. Try namin yung isa. Patatry ng maraming business. At the end, bumalik pa rin kami sa aming first business. So, ang solusyon dyan ay pag-aralan kung bakit hindi nag-work at maghanap ng way kung paano siyang mag-work. At yung paghahanap na yun ay ang pagiging marunong. Kailangan nating maghanap ng way, maghanap ng teachers, magbasa ng libro, manood ng videos, maghanap ng mentors, mag-hire ng coaches para igabay ka. The more personalized yung pagtulong sa iyo at matatanungan mo yung iyong coach kung ano yung problema, mabibigay sa iyo kaagad yung sagot, mas malaki ang babayaran mo sa coach. Pero ang balik naman nun, ang savings mo sa time, ang savings mo sa mga pagkakamali mo at bawat pagkakamali gastos Bawat pagkakamali nagbabayad ka ng tuition sa buhay. Ang mga negosyante na walang ginawa kundi magreklamo sa hirap ng buhay, sila yung masipag. Reklamo lang pero hindi naghahanap ng solusyon. Kasi ang solusyon, yan ang makakatulong sa iyo. Yan ang makakahila sa iyo from being just masipag to masipag na marunong pa. Yan. No? So, yun ang sagot sa mga nahihirapan ngayon sa negosyo. Maghanap ng solusyon, maging marunong, alamin kung bakit nagfe-fail yung negosyo, or kung hindi naman nagfe-fail ang negosyo o kumikita naman, alamin kung paano pa palalaguin yung negosyo. Yung sistema na nakasulat. Kailangan natin ng sistema dahil ang sistema ang tanging way na pwede nating maipasa yung ating trabaho sa ibang tao. So, saan natin hahanapin ang sistema? Actually, nandito na yan sa utak natin. Lahat naman ng ginagawa natin may sistema. Halimbawa, pag nagbukas kayo ng tindahan, ano yung una ninyong gagawin? Pupunta ba kayo sa tindahan ninyo tapos bubuksan niyo yung bag ninyo at titingnan niyo, ay teka, wala akong susi. Hindi pwede, tapos uuwi kayo. Hindi niyo na ginagawa yan dahil automatic. Yung mga automatic na ginagawa natin. So let's say, ang sistema ay alas 6 ng umaga, papasok na tayo, idala-dala na natin, anong dala natin, susi, meron tayong dalang maybe change fund kung hindi natin iniiwan sa bahay yung mga panukli. So yun, sistema yun. Lahat yun ay may proseso, may sistema na nandito na sa utak natin. Now, ano yung sistemang pinag-uusapan natin?
yung sistema na nakasulat. Kasi imagine natin na halimbawa magkasakit tayo, yung ating helper at wala tayo doon, anong gagawin nila kung hindi nila alam ang sistema? Kung paano pagbukas ng tindahan, kung paano pagbigay ng discount, kung paano paglista ng mga mangungutang, paano i-approve kung sino yung pwedeng umutang. Lahat yan nandito sa utak natin, may sistema. Kung gusto nating ipasa yung ating mga ginagawa, kailangan ilista natin step by step. Sino ba talaga ang marunong? Hindi lang yung may-ari, kundi yung mga tauhan din niya. Ang pagiging marunong, nag-uumpisa syempre sa may-ari. Kasi siya yung merong pangarap sa negosyo niya. Ang pangarap niya sa negosyo niya ay makatulong sa sarili niya, sa pamilya, sa kanyang mga ambisyon, makuha niya yung ambisyon niya. Pag hanggang doon lang, mahihirapan talaga siya. Pero kung mangarap siya na hindi lang makatulong sa sarili niya at sa kanyang pamilya, kundi sa mga buhay ng kanyang mga empleyado, sa buhay ng kanyang team. Tapos maibigay kung ano yung gusto, kung ano yung mga pangangailangan ng mga customers. Then, yun yung opening ng isang negosyante na may pag-asang maging malaya. Dahil never siya magiging malaya kung ang nasa isip lang niya ay sarili niya. So going back, ang sagot sa tanong na sino ba talaga yung marunong? Ang unang nagiging marunong ay ang may-ari. Pero once na natuto na siya, i-implement niya yon at i-share niya sa kanyang mga employees para lahat sila marunong. Dahil kung lahat sila marunong, then lahat sila pwedeng mag-isip ng mga proseso, ng mga sistema. Team na marunong. Yan ang goal natin because ang team na marunong ang pwedeng tumulong para umangat yung ating negosyo. At kapag umangat na yung ating negosyo, andito na tayo, naging maayos na, that is the time na pwede tayong maging malaya as business owner. Magtatanong pa rin sila, ano ba dapat ang size ng business para pwede ko nang masabi na maayos na ang aking negosyo? Yeah, this is one thing I want everyone to understand, no? Yung 4 stages ng business, yung masipag, marunong, maayos, malaya. Kahit na malaya tayo, masipag pa rin tayo. Hindi mawawala yung kasipagan. Kaya lang sinasabi na malaya dahil pwede na tayong umalis, pwede na tayong bumiyahe, pwede na tayong knock-on-wood magkasakit, at hindi na tayo magwo-worry dahil tatakbo yung negosyo without us. Pero dahil masipag tayo, masipag pa rin tayo. Ang kasipagan doon will be finding other ways to be able to create more businesses or to grow the business. Mag-iisip tayo ng mga strategies. At kung gusto nating mag-isip ng strategy, then babalik tayo uli sa pagiging marunong. Mag-aaral tayo, maghahanap tayo ng mga consultants. Even Jollibee, we are very, very proud of our own Jollibee kasi ito lang yung kumalaban sa McDonald's na international company. Isang Pinoy, hamak na Pinoy, kayang lumaban. Marami ng branches sa iba-ibang bansa, even sa China. So does it mean na huminto na si Jollibee sa paghahanap ng consultants? Hindi. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagiging marunong. Nagtatanong pa rin sila, how can we improve our business? Nagbabago. May AI na ngayon. Saan pa tayo pwedeng mag-expand, no? Paano natin magagamit ang AI sa ating negosyo? Nagtatanong pa rin sila. Ngayon, ang Jollibee ba ay maayos na? Kumikita ng milyon-milyon o billions, no? Pero ang question is, maayos na? Hindi pa rin. Walang ending ang pagiging masipag. Walang ending ang pagiging marunong. Similarly, walang ending ang pagiging maayos. Continuous na nag-aayos sila. Habang nagkakaroon ng bagong machinery, habang nagkakaroon ng bagong technology, inaayos. Yung dreams natin, hindi kapareho ng dreams nila. So, balik tayo sa parenting. What if ayaw ng mga anak mo? Then, pwede nilang ibenta yon. Huwag natin silang itali doon na maging obligasyon nila na forever and ever dapat pinapatakbo nila yon, yung negosyong yon. In fairness to them, yung dreams natin, hindi kapareho ng dreams nila. Pero, ang mga negosyante, kasi nga nag-business tayo, no? Ang dream natin is ang mga anak natin ay makawala doon sa 15-30 na trabaho. Dahil alam natin na
ang business, the more kang masipag, the more kang gumagamit ng utak, the more ang kikitain mo. Kaysa ginawa mo yung lahat na yan, nag-aral ka, nag-ayos ka, pero ikaw ay empleyado, fix lang ang iyong kikitain, di ba? Kaya for our children, gusto rin nating maging negosyante sila. Now, how do we do that? Pagod tayo pag tayo'y masipag. Kaso pag umuwi tayo, ano yung naririnig ng mga bata when it comes to business? Halimbawa, parent number 1, walang ginawa kundi magreklamo. So, yung mga anak niya, parang ang nasa isip nila ay ayaw namin maging negosyante dahil ayaw namin maging tulad ni mommy at ni daddy. Parating pagod, parating hirap. Samantalang, si parent number 2, yan, pag uwi nila, wala silang kunento kundi ang sarap-sarap ng buhay negosyante. Tulad ng ginagawa ko dati, no, pag namamasyal kami, let's say nandun kami sa Hong Kong, tingnan niyo itong mga products, what do you see? Ano yung mga marketing efforts nila? No? So, doon pa lang kinocultivate na natin yung mga utak ng ating mga anak na maging sensitive sa marketing, maging sensitive sa mga how the employees are being treated. Tingnan niyo yung customer service nila. So, ano yung ginawa nila kaya okay yung kanilang customer service? At pwede nating sabihin, no, tulad ng ginagawa ko dati, tingnan mo ang saya-saya dahil business owners tayo, kaya tayo nakakapamasyal. So, kung ganito kaganda ang tinuturo ng parent to sa kanilang mga anak, ang tanong is, gugustuhin ba ng mga bata na maging employee pa or gugustuhin na nilang manahin yung negosyo ng kanilang mga magulang? So, ganun lang ang legacy. Sino ba ang customer mo? Kung ganyan ang problema ng aking client, ang unang tinatanong ko sa kanya is, sino ba ang customer mo? Diyan sa first na tanong na yan, sablay na. Kasi, hindi importante yung gaano kaganda yung iyong video, kahit na shoot ka ng shoot, kahit na ang ganda-ganda ng kulay, ang ganda-ganda ng background, at kung ano-ano pa yung ginagawa mo, samantalang hindi mo kilala kung sino yung customer mo. No, the first thing sa marketing is to understand who is your customer. The second thing is, bakit ikaw? Anong meron ka na wala yung iba? Ano yung bukod tanging nasa iyo as a business owner para lumipat sila sa iyo? First thing is, who are your customers? The second thing is, what can you do very well that the others cannot do? We call it your value proposition. And yung pangatlong bagay is, nasaan ang mga customers mo? At ano yung iyong message? Ano yung sasabihin mo dapat sa lahat ng advertisement mo? Kung nasaan yung iyong mga customers, doon mo dapat ilagay yung iyong ads. Pero kung may ads ka man, may posts ka man, at kung ano-ano man ang ginagawa mo, may video ka, ano yung sinasabi mo? Yun yung mas importante.